Uy, latag na tayo dito. Uy, tingnan nyo, parang may nalutang na tao dun, oh. Glenn, tingnan mo nga. Noe, tulungan mo na. He did it. He did it. Diyan ka na pala, magandang gabi. Maganda sa gabi. Napagsahin ka na ba? Ngayon pa lang ako magkasayin, dami ko kasing ginawa. Alam mo naman dadating ako. Gabing-gabi ka na. Tutulog na lang ako. Hintayin mo na to! Hindi na. Bukas na lang. Oo. Doon pang. Sino yan? Hindi, wala. Yung katrabaho ko lang. Hindi, bukas kasi may meeting kami. Patingin. Hindi. Wala. Ito, oh. Oh, diba? Diba? Yan, patulog. Kahihirapan sa... Pasensya naman! Nagkasayahan lang kami ng barkada eh. Anong oras na eh? Bakit ka lasing? Hindi, nakakakaya lang kasing, ano mo na, tanggihan yung mga kaibigan. Nakakabitan lang eh. Hindi. Ano to? Wala yan! Wala! Wala nga yan! Nagbabae ka? Wala nga! Punong-puno na ako sa'yo! Sawang-sawa na ako! Ano nangyari sa'yo? Stress ako sa asawa ko. Bakit? Nitong nakaraan, madalas na kami mag-away. Ba naman lagi umuuwing lasing? Isang beses na nakitaan mo siya ng kismart sa damit niya. Hindi na kami mag-uwi. Mas naman. Gusto ko na iwalayan. Naku, huwag kang ganyan. Mag-usap kayo ng matino. Yung walang away. Paano kung may babae siya? Huwag mo munang isipin yun. Mas magandang mag-usap kayo ng asawa mo para malinawan ka sa lahat. Kasi yung problema mo siya lang na makakasagot na eh. Para wala ka nang isipin pa. At magiging maayos kayo. Salamat. O sige, Salamat, lagi kang nandiyan para sa akin. nandito lang ako para sa iyo. Nandito lang ako para sa iyo. Mag-usap muna tayo. Ano ang pag-uusapan natin? Tuwi-tuwi na lang uuwi ako, ganyan ang sinasabi mo. Ano bang pag-uusap ang gusto mo? Gusto ko
Ano ba paglilinaw mo gusto mo? Ano na naman ang ipaparatang mo sa akin? Kung may babae ka, Babae na naman. Gusto ko naman. ba't hindi mo masagot, ha? Eh, paano kung masasagot yan? Hindi naman totoo yung pinaparatang mo sa akin. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ako pa gagawin mo, sinungaling. Huwag mo ako saktan! O, sige na! Totoo na! Totoo nang! Totoo nang nagbababae ako! Alam mo kung bakit ko ginagawa yan? Dahil kulang na kulang ka! Kulang na kulang ka! Go. Maria! 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 Gawa ko! Kasalanan mo to eh! Bagas mo. Ay! May nagawa ako. May nagawa akong hindi dapat. Tulungan mo ako, pare. Hindi ka na dito. Ang tagal nun. Ang ma'am. Di naman nasagot. Kasi na kaya yun? Bakit hindi napunta si Maria dito? Tawagan ko nga si Joyce. Ano? Galingan niyo naman! Kaya ako! Napapagod na ako magbalase. Kaya ka muna, dahil mo sinasabi. Sandali mo na. Hello? Joyce, nagpaparamdam ba dyan yung ate mo? Hindi po eh. Hindi nga nagre-reply sa mga chats ko eh. Sige, update mo na lang ako kung nagpaparamdam dyan ha, o kung umuwi man. Sige po ate, chat na lang kita. Sige, salamat. Joyce! Uy, ate! Napadala ka. Nakita ko si Bernard. May inuwing babae sa bahay nila nangiyak. Hayop talaga yung si Bernard. Samahan mo ako! Tara, punta natin! Hoy, Bernard! Lumabas ka dyan! Walang iya ka! Ano ba yan? Sino? Pag-usap tayo! Ano na naman ba pag-uusapan? Nag-uwi ka daw ng kabit mo dyan. Sino na naman nagpalita sa'yo yan? Hindi kawawala nga lang ng kapatid mo. Ganyan na naman ang... Napakasama ko bang tao? Bakit ba ganun lagi ang sinasabi lagi sa... Ayun na nga eh! Kuwawala na ng kapatid ko kung ano-ano pang ginagawa mo! Ako ba napalitaan yan? Mula pa noong naging kami ng kapatid mo? Ganyan ang tingin mo sa akin? Ano ba? Wala namang pagbabago? Kahit tingnan mo dito sa pamamahay na to, wala kang makikita ng babae! Pag napatunayan kong may babae ka, di ko alam kung anong mangyayari sa'yo. Eh, patunayan mo! Patunayan mo! Tulong daw, tulong! Cellphone! May nakita po kaming lumulutang na tao dito po sa Pasig River. Opo. Parang sinakal siya, oh. Sisig niya. Wala ng pulse! Wala ng pulse!
yung pangalan nila? No po, sir. Ilang taon na po kayo? 21 po. Tiga saan po kayo? Doon na po kami sa Indang po. Anong pong oras kayo dumating dito? Siguro po mga estimated po yung mga 10:30 po. Bakit po ba kayo nandito? So yun nga po, nagkayayaan po kami magbarkada po na mag-outing po sana dito. Tapos nung bumaba na po kami dito, bigla po namin nakita yung yung babae na palitang-lutang na lang po. Tapos yun po, tinulungan namin at tumawag po kami sa inyo. May nakita po ba kayong ibang tao dito bukod sa mga samahan niyo? Wala naman po, parang kami lang po talaga yung dito, yung tao po. Sige po, maraming salamat po. Sige po, sir. Pag may tanong lang po kayo, pwede po kayo lumapit sa amin, sir. Naway na nakatulong po ito sa investigation natin. Sige po, sir. Maraming salamat po. Natagpuan namin sa ilog. Ipapa-verify ko lang po kung ito po ba yung nawawala niyong kapatid. Ate! Bale, ito po yung na-discover namin sa hawak niya. Baka po kilala niyo kung sino po nagbigay sa kanya nito. In the process of our forensic team in order to identify the body, we use the postmortem fingerprinting and apply necessary procedures that may applicable in the recovered body that was found in the river. Since the body was in the early stage of putrefaction and it soaked in the water an estimated time of 96 hours, the fingers of the cadaver was wrinkled and there is a sign of rigor mortis, so that the examiner break the rigor mortis and injected some tissue builder solution until the finger valves turned rounded out. After that, in fingerprinting process proper, we cutted the fingerprint card into 3 pieces and we used the fingerprint card strip holder for easier recording. When the fingerprinting process done, the team classified the fingerprint through ridge counting and ridge tracing.
After the recording process, we use the APIS or the Automated Fingerprint Identification System, which is a biometric identification methodology that uses digital imaging technology to obtain, store, and analyze fingerprint data. Based on the fingerprint searching in the database, we identify that this person was Miss Maria Ionica Alvarez, which is the person who was reportedly missing in around 4 days. Dito lang ako para sa'yo. Ipaghihiganti kita, Maria. Katulad ng pangako ko sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo. So, I'm Joshua Digma, the fingerprint technician of this crime involving murder. So, upon the arrival of the evidence, especially the knife, the weapon used, we signed a chain of custody form to establish the integrity of the evidence. Even though there is an existing suspect in the crime, we still examine the handle of the knife by performing the dusting method, which will help us to develop the latent print. And in our examination comparing the TED print and the latent print of the suspect, Miss Krista, the two fingerprint match and hit.
up every Tuesday night for dinner and a glass of wine. SD's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says that ain't my Merlot on his mouth, that ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt, I think I'm gonna call him out. She says, I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just